Hey mga bros, ito pong 5'11" o 6 front point guard. Ito pong si Terence Romeo, binabalik na nga at gustong ibalik na ng San Miguel Beermen dahil nakukulangan na sila sa scorer. Itong scoring ability ng team na ito. Alam din naman natin kung gaano rin kaimportante sa SMB ang itong Commissioner's Cup 2026 na ito dahil gusto nga nilang masunod-sunod na itong championship run nila dahil gusto nga nilang kukunin. Ito pong Grand Slam run, Grand Slam championship na ito. And alam din naman natin kung gaano rin kalakas ang isang Terence Romeo kung saan isa rin siya sa mga nakatulong sa pagiging 3-time champion na ito ng SMB dahil 3-time PBA champion lang naman na ito pong si Terence Romeo. Lahat yan, puro San Miguel Beermen. And gustong gusto ulit ng SMB na makita ito si Terence Romeo para nga mga kabros makatulong at makahabol sa trade deadline ngayong Commissioner's Cup 2026. Alam din naman natin kung gaano kalakas ito pong former scoring champion na ito mga kabros at itong si Dabro Terence Romeo. And alam din naman natin na talagang nanghinayang rin ng SMB kung paano nila matrade and na-trade itong si Terence Romeo sa Terra Firma Jeep kapalit neto ni Wami Chongson. Diba ang layo mga kabrods? Isipin niyo yung performance ngayon ni Wami Chongson, yung mga stats ngayon ni Wami Chongson kaysa sa mga laruan ni Terence Romeo dati sa SMB. Diba ang layo? Pagdating na sa mga scoring, maasahan mo talaga si Terence Romeo lalo na kapag umaalat na yan sina Cruz, sina Perez, sina Jun Marfardo, si Terence Romeo nang nag-i-step up dito sa SMB. Pero pagdating dito kasi kay Wami Chongson mga kabrods, wala malabo, mahirapan talaga. Ito pong si Wami Chongson, lalong-lalo na gustong ng SMB na i-trade na talaga ito pong player na ito at maibalik nila si Dabro Terence Romeo. Ang problema nga lang mga kabrods, isa pala, itong si Terence Romeo sa mga naka-silent ban na player ngayon dito sa PBA. Kasama niya dyan, ito pong si Greg Zilla, Greg Slaughter. So, mahirap nga yung ganyan, yung mga silent ban na yan dahil mga kabrods, kaysa na naman, may i-maximize ng player yung skills nila at makapaglaro ng mga ibang liga, ay hindi, naka-silent ban ka. So, mahirap ito mga kabrods. Sayang naman yung talento ni Terence Romeo. Ewan ko kung bakit ganito yung dahilan. And di pa rin natin malaman at mahimay yung dahilan kung bakit na-silent ban ng ito pong mga magagaling na players na ito. Pero yun nga mga kabrods, ang SMB ay nakikita nila na pwede nila ulit ibalik ang isang Terence Romeo. Lalong-lalo na mga kabros, ang SMB ngayon medyo nag-i-struggle nga sa scoring. Kahit sabihin natin na ang SMB na nanalo, umaangat at makakapasok ng playoffs round, wala mga kabros, nakukulangan sila. Kahit sinabi na natin na bumalik na ito pong si Benny Boatwright Jr. Yes, bumalik na. Maski nga si Benny Boatwright mismo, hinahanap na rin yan sa training camp sa ito pong si Terence Romeo dahil alam niyo yung kakayahan ni Terence kung paano niya napa-champion ang SMB dati with Terence Romeo's roster mga kabrods. Kaya yun, mas napadali ang buhay nito ni Benny Boatwright noon dahil alam niya kung paano nakatulong ang isang Dabro Terence Romeo noon. Kaya nga mga brods, malaking tulong pa rin si Terence Romeo sa SMB. Kahit sabihin natin na matagal na itong naglalaro, last year lang naman itong huling naglaro sa Terra Firma Jeep, bigla lang itong nawala. Malay natin baka offeran pa ito ng ibang bansa, ng Japan ni Billy, kay Korea mga kabrods, KBL or Taiwan. So kailangan itong SMB dapat maayos na nila ito. Baka maunahan pa ito ng iba. Ito pong si Terence Romeo kasi talagang kilala ito sa ibang bansa mga kabrods. Kaya ito pong SMB, wag sana sila magpakakampante dahil alam din naman natin yung kakayahan ng isang Terence Romeo ay umaabot yan sa ibang bansa. Kaya ikaw sa tingin nyo mga kabrods, babagay ba ang isang Terence Romeo na maibalik ulit ng San Miguel Beermen bago mag-playoffs run? Komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabalbalita naman natin mga kabrods. Ito pong 6'5" point guard ng Ateneo Blue Eagles. Ito pong 27 or 27 anyos na ito na si Dominic Escobar. Mga kabrods ay nababalitang gustong kunin na ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes mga kabrods, sabihin nilang daming gustong kunin ng Ginebra, pero itong si Dominic Escobar ang pinakatalagang nagugustuhan na ni Coach
Team Cone. Lalong-lalo na't kayo naglaro sa MPBL na offeran and 1-year contract siya dito sa Caloocan Batang Kangkalo dito sa MPBL mga kabrods. And alam din naman natin kung gaano kalakas ang isang Dominic Escobar, ang isang heartthrob ngayon ng UAAP dati sa Ateneo Blue Eagles, kung saan nag-average lang naman ito ng 11 points per game, na may 6.9 na rebounds per game and 2.6 assists, na may 1.9 steals per game pa yan dito sa UAAP. Biruin mo yan mga kabrods ha. Ang galing din pala na ito ni Dominic Escobar, hindi lang pagdating sa scoring, pagdating na rin sa depensa, dahil may steals din pala ito pong player na ito. At makikita mo talaga na talagang kinakaya niya yung mga local players dito sa college sa UAAP, dahil biruin mo 6'5" na point guard, paano madedepensahan yan? Tapos may outside shooting pa, athletic pa na player, magaling pa na player, tapos pogi pa nga daw mga kabrods, and magaling pa, mabilis ang kanyang pick up sa laro, mataas ang basketball IQ, hindi rin basta-bastang player. Ito pong si Dominic Escobar, maski nga dito sa Caloocan sa MPBL, talaga makikita mo ng potential. Ito pong si Dominic Escobar na hindi rin basta-bastang player at talagang pang all-star na player ito. Kaya ang Hinebra ngayon gustong makuha ito pong si Dominic Escobar. Ito maganda. Itong mga players na ito ng UAAP, after nyan dito sa UAP na ito at nag-jump sa MPBL, kahit hindi na ito magpa-draft na sa PBA sa season 51 mga kabrods. Bakit? Considered as pro player ka na kasi kapag nag-MPBL ka mga kabrods. At ito pa, mas tataas pa ang confidence mo niyan dahil iba na rin ang level ng competition dito sa MPBL, dahil napaka-physical na rin ng laruan dito Yes mga brods, wala nang bigayan dito, wala nang game fixing, dahil inayos na nga ito ni Boss Manny Pacquiao na ito pong MPBL teams na ito, mga MPBL teams na ito, bawal na at may ban na kapag nagkakaroon ng mga game fixing dito. Kaya nga itong si Dominic Escobar mga kabrods mas lalong lalakas yan dito sa MPBL, mas hihinog yan at mas gusto na itong kunin ngayon ng Hinebra. And dito sa Hinebra ngayon, parang gusto nilang makuha na agad si Dominic Escobar bago mag-playoffs round. Pero medyo malabo nga daw mga kabrods, dahil itong Hinebra ay pina-finalize na rin nila ang bagong sistema nila, dahil papalitan na rin daw at i-rearrange na at i-reset na ni Coach Tim Cone ito pong triangle offense niya para sa mga players na ito. Pero yun nga mga kabrods, balibalita rin ng Hinebra kasi gusto pang makipag-trade sa mga ibang teams at gusto pang kumuha ng mga star players at superstars. Pero itong si Dominic Escobar, isa na ito sa mga talagang nililigawan na ng Hinebra management, yung agent na ito ni Dominic Escobar, dahil bali-balita na ino-offera na rin pala ito ng KBL. Dahil yun nga, isang taon lang din kasi yung kontrata niya dyan dito sa MPBL. Ang laki kasi ng offer rin yan, mga superstar dito sa UAP na nag-jump to MPBL, kahit di na nag-KBL mga kabros at ibang bansang liga, dahil ang laki nga kasi yung mga offer dito sa MPBL mga kabros. Ewan ko, ang laki pala ng mga perang teams dito mga kabros. Kaya nga itong si Dominic Escobar, isang taon lang dito sa MPBL, dahil alam niya at gusto niyang experience lang ang kailangan niya dito. After nyan, magjo-jump na yan to Korea or Japan or Taiwan or PBA. So ganyan lang mga kabros, ganun lang ang diskarte dito. So etong Hinebra, tiba-tiba sila sa 6'5" point guard na ito kung makuha nila, na may shooting pa, may depensa, ang tangkad na player, athletic pa mga kabros, magandang court vision, matalino at magandang basketball IQ, kung saan all-around na player na itong si Dominic Escobar. Kaya ikaw, sa tingin nyo mga kabrods, dapat bang makakuha ito ng Barangay Hinebra San Miguel? Komenta mo lang mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is the Basketball Trade Option lang. I'm out.